Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bride na sumakay sa jeep dahil sa matinding pagbaha sa Pangasinan, viral. Bride na muntikan ng mabagsakan ng props habang naglalakad papasok ng simbahan, niligtas ng production staff. Isang dating seminarista at madre sa Brazil, kinasal matapos ang ilang taong pamamalagi sa seminaryo. Pinoy wedding photographer na biktima ng luggage theft sa Italy, nagbigay paalala sa netizens. At homecoming bridal exhibit ng isang premier wedding magazine, pinagbidahan ni Mac Tumang at iba pang batikang Filipino designer. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwesto ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, live dito sa Tent City ng Manila Hotel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Espesyal ang ating episode ngayong araw dahil bibida ang mga trending story na may kinalaman sa pag-ibigan at kasalan. At para sa ating unang trending story, ika nga nila, Love conquers all. At yan nga ang pinatunayan ng bride na ito mula sa Muwal, Pangasinan. Matapos hindi magpatinag sa baha. Muntik na kasing maantala ang nakatakdasan ng pag-iisang dibdib nito sa kanyang nobyo sa simbahan. Pero on time pa rin si bride sa tulong ng isang bridal jeep. Kung bakit, panoorin niyan sa report ni James Galangue. Perwisyo para sa maraming Pilipinong iba't ibang sakuna, gaya ng lindol, bagyo at lalo na matinding pagbaha. Pero sa tagpong ito, hindi naging sagabal ang baha sa Dagupan City para lamang matuloy ang nakatakdang kasal sa isang simbahan. Paano ba naman kasi ang bride at ibang guest sa nasabing kasal, imbis na maging service ng kotse o na magagarang sasakyan, sa jeep na lamang sumakay? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got... Ayon sa uploader na si Ella, hindi kakayanin ng mga sedan o ng mga SUV ang daan dahil sa taas ng baha, pero dahil kailangan masunod ang oras ng kasal, ito nila ang kanilang naging alternative service. Anya, hindi naman na late sa kasal ang bride at nagpasalamat pa ito sa obispo nag-officiate ng sakramento. May layo lamang pinanggaling ang hotel at ang simbahan ng Santuario de San Juan Evangelista ng halos 30 minuto. Ngunit dahil sa lalim ng baha, hirap pa rin ang mga motorista na makadaan. Habang hindi na rin pinalagpas ng uploader na manawagan sa gobyerno na magsagawa ng agarang aksyon upang hindi na maulit ang umano'y hindi malilimot ang pangyayaring ito sa ibang tao. Samantala, umakot ng naturang video na mahigit 14,000 views at mahigit 300 reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maliban sa pagpapalitan ng matamis na aido sa harap ng altar, isa pang marahil sa most awaited moments ng lahat ay ang grand entrance ng bride. Gaya ng eksena na tampok sa isang video na mabilis nag-viral matapos makaranas ng tila superhero moment ang isang bride na muntikan ng mabagsakan ng props habang naglalakad papasok ng simbahan. Ang nakakakilig na eksena yan, tutukan sa report na ito. Nagmistulang eksena sa pelikula ang grand entrance ng bride na ito. Ilang sandali bago ang kanyang kasal matapos sagipin ng isang production staff na nag-ala Superman. Batay sa video, maririnig ang direktor na minamanduhan ng bride na maglakad ng diretsyo patungo sa pinto ng simbahan. Mukhang maayos ang lahat nung una nang biglang... Sige, okay lang yan. Sige, diretso hanggang pintuan.
Nang dahil sa malakas na hangin, aksidenteng natangay ang floral backdrop na nakasandal sa kaliwang poste ng simbahan at saktong babagsakan ang bride. Mabuti na lamang at alerto ang production staff na si Sian at agad kumaripas ng takbo mula sa labas ng camera frame at lumundag sa wedding gown para iligtas ang bride mula sa props. Saktong-sakto rin ang pagpa ng camera na parabang planado talaga na simulat sa pool ay may sasagip sa babae, ala pelikula. Hindi na nga nadumihan ng gown na iligtas pa ang bride. Sabi tuloy ng mga netizen na ito, parang si Kuya Superhero pa ata ang babago sa tinitibok ng puso ng bride. Nakatanggap din ng lalaki ng papuri mula sa kanyang ka-industriya dahil sa ipinamalas nitong dedikasyon sa kanyang trabaho. Lalo't malinaw na nagpakita ito ng pagpapahalaga sa bride. At kung nakita raw ito ng groom, siguradong may extra 5K raw ito dahil sa ipinakita nitong kabayanihan. Dahil kasi sa ginawa nitong pagliligtas, may take 2 ang grand entrance ng bride. At higit sa lahat, walang nasaktan sa nangyari. Agad humakot ng higit 15 million views ang viral video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isa sa mga mabigat na sakripisyo ng mga lingkod ng simbahan ang sundin ang tawag ng Diyos at pumasok ng seminaryo upang magsanay sa pagpapari o pagmamade. Dito, kinakailangan mong maging single at ialay yung buhay sa Panginoon. Pero paano kung sa loob pala ng seminaryo mo matatagpuan ang iyong tunay na calling? Ang mag-asawa. Isang dating seminarista kasi at dating madre sa Brazil ang kamakailan lang ikinasal matapos ang kanilang ilang taong pamamalagi sa loob ng kumbento. Ang love story ni Lace Jackson sa trending report na ito. Literal na new calling para sa newlyweds na sila Mr. Jackson at Mrs. Lay Dognini mula Brazil na dapat sana'y magkaibang landas ang kanilang tatahakin. Isang dating seminarista at philosophy professor, si Jackson o naktakdasan na maging pari, habang si Lace naman ay nasa 2 taong formation bilang Carmelite sister o isang dating madre. Ayon sa isang post ni Lace, 6 na taon na umano sila magkakilala ni Jackson, ngunit hindi talaga sila malapit sa isa't isa. Hanggang sa hindi naasahang pagkakataon, si Lace ay na-diagnose ng dysthymia o isang uri ng mild depression kung kaya't kinailangan niyang lumabas ng kumbento. Habang si Jackson naman, ilang taon din ang nakalipas bago niya mapagtanto at napag-isip-isip na hindi pala para sa kanya ang pagpapari na kalaunay lumabas din ng seminaryo. At dito na nagkatagpo ang dalawa sa isang online Catholic library kung saan nila kahit nasa labas na sila ng kumbento ay pananampalataya pa rin ang naging daan para sila ay magkatuluyan. Nagsimula sa kumustahan, sa buhay paglilingkod sa kabila ng pagsubok na kinakaharap, ay sa huli, mauuwi rin pala sa pagpapalitan ng matamis na idol sa harap ng altara. Naging magnobya ang dalawa ng halos 6 na buwan, habang 4 na buwan naman silang na-engage. Ayon sa isang social media post ni Lace nitong Setyembre, napagtanto niyang may ibang plano pala ang Panginoon para sa kanila. Isang dating seminarista at isang nag-aaral para maging madre, mga bukasyong hindi biro lalo na't kinakailangang ialay ang sarili sa Diyos. Pero dito lang pala magsisimula ang kanilang love story. Samantala, Marso nitong taon na ikasal ang dalawa sa Haragua do Sul, Santa Catarina sa Brazil. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na viral story, hindi man karanasan ng wedding couples, pero ng isang wedding photographer. Natangayan kasi ng luggage at equipment para sana sa isang wedding shoot ang isang Pilipinong photographer sa bansang Italy. Ang sana'y dapat magandang araw ay natapos sa hindi inaasang pangyayari. Nang basagi na hindi pa nakikilalang magnanakaw ang kotse kung saan iniwan nila ang kanilang bagahe at mga gamit at tuluyan itong tangayin. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayo. By 2 of 8 is done and dinner 1 of many is done. So, yes. So far, so good. Magdi-dinner na lang sana ang wedding photographer na si Oli Ruiz kasama ang kanyang team sa Ponte Palatino sa Rome, Italy noong October 1 nang mapalitan ang sana'y magandang araw sa isang masamang pangyayari. So all the luggage is gone. It was open here.
I spoke too soon. I said it was like a good start for the day. Ang kotse kasi na pinag-iwanan nila ng kanilang mga bagahe, laman ng mga equipment at ng iba pang gamit ay sa palitan ng manubuksan at sirain ng bintana kung kaya natangay ang kanilang mga gamit. Wala lahat. Nawala yung luggage ni Rex, luggage ni Marion, camera ni Marion, laptop ni Marion, my entire luggage, tapos kay ACL the laptop, computer. So, yeah. Nagtungo naman sila sa police station upang i-report ang nangyari, ngunit hindi rin daw nila alam kung ano ang may tutulong ng pulis. Ngayong wala rin daw AirTags ang kanilang mga gamit na isang uri ng tracking device. Nagpasalamat naman ito sa wedding photographer na nakabase sa Italy na si Mark Mejia na nagpahiram sa kanila ng mga gear at maging mga damit. Gayon pa man nagpayad pa rin si Oli na nagkaroon din sila ng pagkukulang na hayaan ng kanilang mga gamit na maiwan sa sasakyan kung kaya pinost nito ang video upang magbigay paalala at kamalayan sa ibang tao. Samantala na ituloy pa rin nilang kanilang wedding shoot gamit ang mga napahiram na gamit. Nagpapasalamat si Oli sa isang Instagram post sa mga tumulong at nag-reach out sa kanila, lalo na sa kanilang kliyente na nagpakita raw ng pag-unawa at suporta matapos sa kanilang kinaharap na problema. Ani nito, they are making things happen and there are a lot of things to recover sa nangyaring insidente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling kwento ngayong tanghali, feast your eyes with the best of the best Pinoy Wedding OOTD. Handog ng Premier Magazine na Wedding Essentials. Bitbit ang temang homecoming, bumida sa special wedding exhibit ang mga likha ng 5 batikang Filipino designers. Kabilang na ang nagbigay buhay sa iconic lava gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray, the one and the only Mac Tuma. Ang kanilang pasilip sa ganda ng kasalang Pinoy, tutukan sa report na ito. Shining, shimmering, splendid. Muling nagningning ang Manila Hotel Runway sa pagrampa ng 5 Wedding Masterpiece Collection Series, marka ng 1 dekadang matagumpay na misyon ng Premier Magazine na Wedding Essentials. Nabigyang plataporma at representasyon ang talento mula sa mga rehiyon. 2015 ang unang makilala ng mundo Tadhana Wedding Expo at makalipas ang 1 dekada, 5 gigating fashion designers ang nagbabalik pa sa isang engrandeng homecoming celebration. Pinalakpakan sa runway ang subtle but detailed embroidered gowns, blazers at barongs ng fashion designer na si Chris Diaz na may kasama pang sharp floral headdress at accessories for men. Literal ding nagningning ang pearl-infused at glittery masterpieces ni Simon Andres, kabilang ang isang white cape-like gown na may silver necklace. Bumida naman sa traditional yet innovative bridal collection ni Eric Castello, ang long velvet gown na may golden embroidered patterns at sparkling jewels sa likod na sinuot ng aktres na si Carla Abellana. Agaw pansin din ang naglalakihan at bouncy floral gown designs ni Mitch Viray. At syempre, for the grand finale, ang perfectly detailed white embroidered gowns ng master designer na si Mac Tumang na may kasamang silver earpiece at dangling pearl effect. Sa eksklusibong panayam sa DZRH TV, hindi na itago ni Ms. Kitten Zapata, Editor-in-Chief ng Wedding Essentials Magazine, ang kanyang galak sa 10-year milestone ng Tadhana Runway. This year's homecoming is we welcome lahat ng mga suppliers na nakasama namin for 10 years. And I'm very happy that 4 regional designers joined us this year. So si Chris Diaz, Mitch Viray, Simon Andres, and Eric Castello. And of course, our the very first actually designer who joined Tadhana in 2015 is back home, si Mac Tumang. Si Zapata, ipinaliwanag din ang pagiging emosyonal sa pagbubukas ng Tadhana 2025. I actually did not want to announce it, but since Tadhana has been here for 10 years, so we might put it to a little rest for the moment. So in the meantime, but Wedding Essentials will always be there. We will still be your bridal Bible for as long as
there are love stories and there are weddings that we need to tell. Samantala, pinuri ng fashion designer na si Rafael ang stunning bridal tadhana collection ngayong 2025. They never disappoint. Actually, every year it's always amazing. They always showcase amazing collection. I especially like Mitch Gray for tonight. Sa sidelines ng event, bumida rin ang engranding tablescapes. Gayun din ang ilan sa mga first-time wedding supplier participants ng tadhana gaya ni Leia na bumiyahe pa mula Bulacan para i-showcase ang kanyang jewelry business. Kyle Jewelry started since 1997 and we are the supplier and manufacturer of jewelries in malls and shops ng mga stores, mga ganon. And we introduced the wedding rings, engagement ring in every bridal fair. Labis naman ang tuwa ng photographer na si Carlo, lalo't bilang unang sali nila ito sa tadhana ay agad dinagsa ng mga bisita ang kanilang mobile photo studio. Ayun me kasi personally, this is my first time being here. And I'm super thankful that I got to be a part of it. Kasi nga, lahat ng tao na pumupunta sa booth namin, sobrang high energy, creative, ang daming game to like do whatever. At syempre, they get to show off what they wear din. May panghuling mensahe namang iniwan si Zapata para sa aspiring fashion designers na gustong sumunod sa yapak ni Mac Tumang at iba pang batikang designers sa bansa. Please don't stop dreaming and always believe that there is one big day for you and one big break for you. And I am sure that Wedding Essentials will always be there to nurture that talent. At live mula dito sa Tent City sa The Manila Hotel para sa DZRH TV, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para malilimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula rito sa Tent City sa Manila Hotel. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.